our beloved Boss Mike Cervera. Newbie lang po ako, so wala rin po ako masyadong kakilala, wala po akong political background. So mahirap din po talaga mapabilang po sa any partido po. Kaya lumaban naman po ako na bilang independent kasi ang paniniwala ko po kapag maganda po yung gusto po natin ma-achieve, maganda po yung gusto po natin ibigay po sa mga kababayan po natin, nothing is impossible. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi saan man dako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Kung bago lang po kayo sa ating channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Oo, maganda ang topic natin ngayon. Mainit na mainit tong si Mayor Alice Guo. Eto na nga mga kababayan. Napanood ko itong isang interview ni Mayora. Ating talakayin mga kababayan sa mga hindi pa masyadong nakakakilala kay Mayor Go. Tignan nyo na lang at kayo na ang bahalang humusga. Pasok! Kauna-unahang babaeng mayor ng bayan ng Bamban, Tarlac, Alice Leal Go. Magandang gabi po, Mayor Alice. Magandang gabi po. Welcome po sa bayan po natin, Bombay. Alright, una po sa lahat, Mayor, maraming salamat po sa pagpapunlag sa aming imbitasyon dito po sa The Chat Room. Una po, Mayor, kayo po ay baguhan sa mundo ng politika. Before entering politics, ano po ba yung pinagkakabalahan po ninyo? Before po ako nag-enter into politics, ako po ay isang farmer. Engaged po ako sa swine, poultry, and aquaculture. Other than being a farmer at yung na-mention nyo pa, ano pa po yung pinagkakabalahan po ninyo bago nyo pasukin po itong mundo ng politika? Nung dati, ayan mga kababayan farmer. Tumutugma naman doon sa sinasabi niyang lumaki siya sa farm. Naloko na. Hindi tulad ng iba na sinasabi, ito daw spy. Si Mayor. hindi pa ako politician. Ako po ay isang simpleng farmer. Ang Simpleng farmer. daily routine ko po ay gumigising po ako early in the morning para mag-ikot ka sa farm. Bago matapos ang tanghali, nakadaan na rin ako sa office, natapos na rin yung mga office works ko. After lunch, halos wala na akong ginagawa. So, After lunch, wala nang ginagawa. Ganun talaga eh. Siyempre, di ba? Boss Oo, boss. Saka mo ang masipag. Sipag si Mayor. Oo, masipag. Siyempre, hindi rin nakakapagtaka. Pasok. pagdating po ng hapon po, gumagala na ako. Nakakatawa nga po eh. Dati-dati ang sinasara ko, restaurant. Kasi 11 o'clock na ng gabi, kumakain pa ako. Ngayon, Pansinin nyo kung paano magsalita, mga kababayan. Pansinin nyo. sarado ko munisipyo. Kasi 10, 11 o'clock pa po ng gabi, nasa munisipyo pa po kami. Mayor, based dun sa kwento mo sa akin ngayon, parang napakalaki yung difference between yung buhay mo nung ikaw ay private citizen pa at ngayon na ikaw ay nasa mundo ng politika. Ano po yung nagtulak sa inyo para... Oo, malaki talaga yung pagkakaiba. Kita mo nahalungkat yung buhay niya. Di ba? Kaysa nung nasa privado siyang buhay, kaysa ngayon nandiyan dyan sa politika. Naku, hindi mo alam kung sino mga kaaway at kakampi mo dyan eh. Minsan, kala mo yung nandiyan dyan sa tabi mo, kakampi mo, yung pala yung sisibak sa'yo. Di ba? Pansinin nyo sa Senado, si Bato, paiyak-iyak pa, pasalu-saludo pa. Ang ending pala isa pala siya dapat doon sa kainisan ni Subiri. Ayun, nalaman ni Subiri, abay, may payakap-yakap pa sa asawa ko. Naloko na. Tapos biglang malaman-laman ko kasama pala sa pumirma. Naloko na. Wala yan si Bato rin no? Sige tuloy. manindigan na talagang pasukin ang mundong ito? Since when I was a little child pa po, pangarap ko na po mag-mayor. Mula pa raw nung maliit siya, pangarap niya na daw mag-mayor. Paano mo naman naisip yung mayor? Di ba nasa loob ka lang ng farm? Naloko na. Paano mo naisip yun sabi mo, di ba nga lumaki ka sa loob lang ng farm?
Tapos bigla naisip mo maging mayor. Ano, nakikita mo ba kung paano ang trabaho ng mayor? Ano ba? During the pandemic, there is one time po nakaikot po ako sa barangay. Ang hiningi po sa akin bigas. So inisip ko po, ganun po ba talaga kahirap? Ano pa po yung magagawa ko from being a private citizen na nakakatulong po tayo konti-konti sa kanila? Ano pa po yung pwede po natin gawin para sa kanila? So naisip ko po, tatakbo po ako ng mayor para ma-deliver ko po yung basic needs po ng mga kababayan ko po, yung mga constituents po natin, ng mas in-need po sa kanila. As I've mentioned earlier, Kita nyo mula nung pandemic, marami talaga na bago buhay, no? Ayan, nakita niya raw nung pandemic na maraming mga tao ang kailangan ng tulong, etc. Parang Norman Mangusin. Naloko diba? na. nga po, Mayor, ikaw po yung kauna-unahang babae na mayor po dito sa bayan po ito. Ano po yung Kauna-unahan pa lang naging mayor dyan sa Bamban yan. Si Alice Guo, pinanghawakan po ninyo or naging inspirasyon? Yung parang naging turning point na ito na yung cue ko para pasukin ang pagiging alkalde. During the pandemic, time po ng pandemic, nakaikot po ako sa barangay. So nung pagkaikot ko po, nakita ko po na yung mga kababayan ko po na kailangan po nila ng buhay po talaga. Medyo mahirap po talagang buhay at Oo, mahirap naman talagang buhay sa probinsya, di ba? Probinsya kasi yan Bamban, sa Tarlac. Tsaka karamihan dyan nalubog nung lahar, nung 1990s. Nung pandemic, ilang taon na ba? Pandemic 2020, 24. So 34 years old siya, no? Mga boss. Di ba? 34. Kasi 38 na siya ngayon Doon siya na siguro na bored din, nag-ikot-ikot sa kanyang sa kanyang barangay, sa kanyang bayan diyan sa Bamban. Ayun na nga. So nakita niya daw yung mga tao na nahihirapan, paano daw ba niya matutulungan. So para matulungan niya, tumakbong mayor. Di ba? Naloko na. Basic. Karaniwan na sinasagot ng mga politiko yan. Kasi gusto ko makatulong. Naloko na. Pasok. kailangan po nila na tulungan po sila para may angat pa po ang buhay po nila. So basically yung kapakanan na So si Mayor ang mag-aangat ng buhay ng mga taga-Bamban. Take note ha. Kayo mga marites. kaso ang taga dito sa bayan ng Bamban, yung ina-after mo, kaya pinasok mo ito. Wala rin po kayong partido nung kayo po ay tumakbo bilang mayor dito sa bayan nito. Ano po yung kwento sa likod ng iyong pagiging independent candidate po? Hindi po ako dumaan ng barangay election, hindi po ako dumaan ng election po ng pangbayan. Newbie lang po ako, so wala. Newbie lang, newbie! Bagong-bago siguro. Yung mga taga-Bamban, syempre, napagod na doon sa mga dating mga nanunungkulan na walang ginawa din. Yan ang problema Kapag wala kang ginawa dyan sa bayan mo, nakikita at nararamdaman ng mga kababayan mo, abay maghahanap ng iba. Naloko na. Yan naman lagi yan Anong mayor ang ginawa mo? Wala din po ako masyadong kakilala, wala po akong political background. So, mahirap din po talaga mapabilang po sa any partido po. Kaya Kita nyo independent yan, independent candidate. Kita nyo nanalo. So, wala yung party-partido. Basta mahalaga, yung nakikita ng tao na ikaw talagang magiging tapat sa kanila. Di ba? Mamaya bibigyan natin ng reaksyon ng buo. Okay. lumaban naman po ako na bilang independent kasi ang paniniwala ko po kapag maganda po yung gusto po natin ma-achieve, maganda po yung gusto po natin ibigay po sa mga kababayan po natin, nothing is impossible po. Alright. Totoo naman yun. Totoo naman. Wala namang imposible. Basta sabi ko nga handa kang magselbi sa mga tao. Walang imposible yan. Naloko na. Basta may pera. Diba? May pantakbo. Pag wala kang pantakbo, napaka-imposible talaga yan. Mayor, bago ka po dito sa mundo ng politika at you mentioned earlier na talagang privado yung buhay mo. Ibang-iba sa ginagalawan mo ngayon. Kumusta po yung pamilya po ninyo nung sinabi mong papasok ako sa mundo ng politika? Paano nila tinanggap? Eventually, nagano po ba sila? May pamilya ka pala. Sabi mo, wala. Lumaki ka mag-isa. Naloko Kasama mo na. yung yaya at saka mga trabahador. Sino yung pamilya tinutukoy dito? Mayor kasi. Medyo malayo yung mga pinagsasabi mo sa Senado Huwag kasi magulo ang mundo ng politika. Actually, wala po nag-agree. Disagree po sila lahat. Kita mo, wala daw nag-agree. Sino yung mga yun, Mayor? Akala ko ba wala? Akala ko Naloko mag-isa na. ka lang. Diba?
Sabi niya yan eh. Sino yung mga pamilya na yan? Sino sila? Kasi parang ang dami. Wala po ni isa nag-agree. So marami, di ba? Kaso lang po, ako po, gusto ko po mag-serve ng mga kababayan ko po. I want to serve people. Not even my family, including mga friends ko po. To the last minute, kumukontra pa po sila. Magpa-file na nga po ako. Kita mo, kumukontra daw yung mga pamilya niya. Sino nga? Hindi mo naman nakikwento niya siya. Hindi mo nakikwento niya sa Senate hearing, di ba? Kay Risa. Gigigil sa'yo si Risa. Gigigil din sa'yo si sino ba yung isa? Naloko na. Oo, yung isang senador nagigil sa'yo. Sige, tuloy. Lang ka dito kumukontra pa sila. Kasi wala po talaga, ayaw po nila. Sabi nila sa akin, magulo. Tapos mawawala po yung private life. Totoo nga, di ba? Nawala yung private life mo. Nabusisi yung, chopper. Nabusisi yung McLaren. Naloko na. Yung kotse ba na maganda. Sana all, no? Pagkakakotse ng ganun. Naloko na. Grabe. Wala rin privacy, mawawala pa yung oras, as in mababago po lahat. Pero nakapag-decide na po ako gusto ko po ma-serve and willing naman po ako na ma-serve ko rin po ang mga kababayan ko po. Pero paano nila tinanggap ang inyong desisyon na nanindigan ka talaga na hindi? Ito gusto ko tong pasukin kasi gusto kong makatulong. Sino ba yon? Sino ba yung tinutukoy? Ng mga yun. Sinabi ko po sa kanila na gusto ko po na matulungan mga kababayan. Gusto ko rin po na ma-share kung ano pa yung meron ako. And Kita mo, ma-share daw yung ano meron niya. Gusto niya ma-serve daw yung mga kababayan niya. Sino nga yung mga pamilya mo na hindi mo naman binabanggit? Kasi Naloko hindi mo na. binabanggit mo yun. Lumaki ako mag-isa sa farm. Laging ganun kaya nanggigigil sila. Sige. at the same time po na lagi rin naman po nila tinuturo din sa akin na share your blessings po. So kung ano yung meron po ako, na knowledge po, kung meron po yung, ano po yung magagawa ko po na para sa kababayan ko po, gawin ko po. Turo po sa akin ng family ko po ay pagkaya ng Kita mo, turo ng family niya. Naloko na. Hindi ko naman binabanggit kasi. Lagi mo sinasabi, lumaki ka mag-isa. Naloko na. Kaya nanggigigil si Senator Lauren Legarda sa'yo. Diba? kapasidad po natin, tumulong po tayo. So, nung nakita ko po na kaya kung tulungan yung mga kababayan ko, pinanghawakan ko po yung decision na talagang tatakbo po ako. Meron ito naman po, nung kayo po So wala na, wala nagawa yung pamilya niya. Ako nahihiwagaan sa pamilya. Sino kayong pamilya niya? Yung baboy, yung kambing, yung manok? Naloko na. Kasi sa Senado wala di ba? Walang binabanggit mag-isa lang siya lagi. Yaya ang kasama, katulong, mga trabahador. Di ba? Hindi ko alam kung sino yung binabanggit niya. ay nahalal bilang alkalde po ng bayan ito, ano-ano po yung mga challenges po na kinaharap ninyo at paano nyo po yan sinlusyonan? Nung bagong nahalal po ako, ang biggest challenge po para sa akin po, number one is the time. Oo, ganun talaga pag negosyante ka, marami kang ginagawa, 'di ba? Illegal man 'yan o legal, busy ka. Naloko na. 'Di ba? Legal man 'yan illegal, busy ka. Pero alam niyo si si Mayor, charming, charming. Naloko na. Tsaka matatas magtagalog si Mayor matatas. Malayong-malayo doon sa mga mga Chinese na matagal na rito pero bulol pa rin. Ito labas lang dila. Pasok. Siyempre po, malaki po naging adjustment. From private po nga magagawa po yung gusto mo. Tsaka dati po akong boss. Ngayon, naging utusan. Yun po yung pinakamalaking challenge. Boss ka pa rin? Naloko Siyempre, na. taga-utos ka pa rin doon sa sa munisipyo. Gawin mo yan, gawin mo to, gawin mo yun, gawin mo yan. Ganon, di ba? Naloko na. Si Mayor naman. Sige, tuloy, Mayor. Po sa akin, na dati kung yung gusto ko, Cute di ba? Charming! Kaya, siyempre alam niyo naman mga Pilipino kapag may ganyan ka. Tapos may ganyan ka. Okay, sigurado ka na. Lamang ka na, di ba? nagawa ko. Ano yung gusto ko, gagawin ko. Ngayon po, hindi. And
Pagdating po pala sa government, marami po tayong fina-follow ng mga documents, mga protocols. O, syempre, bakit ka kasi tumakbo-takbo? O, alam niyo mga kababayan, minsan naiisip ko rin, kaya to tumakbo para protektahan yung pogo, yung nandiyan sa sa Bamban, 'di ba? Meron siyang share to ni. Oh, nasabi daw ang share niya na 'yon nanggaling do sa sa property na tinayuan nung pogo na 'yon. O, siguro dahil nga daw kulang daw ng pera o pondo, inalok na siya na maging maging shareholder diyan. Daw. Naloko na. Mayor naman kasi. Huwag mo nang bulahin yung mga senador, lalong-lalo na si Loren Legarda, gigil na gigil sa'yo. Kagaya po ng isang project po natin na akala ko po, pag may pondo na ang munisipyo, may approval na po na may mga plano na po, pwede na po siyang gawin. Yun po pala hindi. Hindi talaga pwede. Marami pang proseso yan, Mayor. O kung sarili mong pera yung gagastahin mo, abay pwede. Dapat kasi sarili mo na lang pera. Pasok. Kailangan pa po ng approval pa po pala ng DOH, kailangan pa po pala ng approval po from different agencies po. Yun po yung mga challenges po na encounter ko po. And for the last 8 months, medyo nakakapag-adjust na rin naman po ako. Yung pala, hindi po... Siyempre maninibago ka. Dati, bilang-bilang ka lang ng pera. Doon ka lang sa manukan, gano'n. Ano ka lang doon. Napapakain ka lang ng manok. Naloko na. Di ba? Papakain ka lang ng baboy, gano'n, no? Nagpapaligo ka ng baboy, gano'n, no? Amoy etchas ka ng baboy. Naloko na. Ngayon, hindi na. Mayor, marami ka ng dapat na isaalang-alang. Pasok. po pala siya, pag gusto mo na gawin, magagawa mo na. May flows, may protocols po na kailangan po sundan. 8 months sa posisyon, gamitin ko po yung word na ginamit niyo po kanina, from boss to utusan. Kumusta po, Mayor, yung naging transition? Gaano kahirap? Medyo mahirap po. Gaano kahirap, Mayor? Buti hindi lumalabas yung dila niya ngayon. Naloko na. Pasok. Pero alam niyo, no? Smart siya. Matalino. Talaga. Kasi dati taga-utos lang po ako Kung ano po yung mga gusto ko pong gawin, inuutos ko lang. Napansin niyo yung pagsasalita niya? Diretsong-diretso managalog eh. Ito, opinion ko lang ha. Naloko na. Kagalitan niyo. Opinion lang. Alam mo si Mayor kasi, ito yung typical ng mga Chinese na mga, alam niyo yun, na kinukulong. Kasi maraming ganyan yung mga Chinese. Kinukulong sa mga bahay, sa bodega, hindi nakakalabas. Oo, mga ganun. At saka yung mga yung mga late na nga nire-rehistro, napakaraming ganyan. Kahit i-check niyo dyan sa NSO, sa PSA, maraming ganyan. Ang dami-dami. Yung iba, talagang in-check. Tapos lumipad dito sa Pilipinas, nagustuhan dito, nakakita ng oportunidad, abay dito na nagpa-rehistro. Pansinin niyo yung mga iba-ibang mga pangalan dyan, na mga lahing in-check. Ganyan yun. Kahit naman si Mayor Si Mayor Gatchalian, kita niyo, di ba? Gatchalian. Pero hindi naman, hindi naman apelyidong in-check. Di ba? Napakaraming ganun. Kakilala ko, sino ba yun? Naloko na. Dili yun ang apelyido. Big time. Big time ha. Pero kita nyo naman may-ari ng malaking kumpanya, pabrika, pero pag nakita nyo mga boss, pag nakita nyo, pag nagsalita, putol-putol magtagalog. Naloko Hindi tulad ni Mayor, hindi, malayo yung mga ganon, na pinapalitan na nila yung pangalan nila, na hindi na Chinese yung pangalan, kundi wala na, namatay na yun, sumalangit na yung kanyang kaluluwa. Dati madalas yun sa akin. Sige, pasok.
Ngayon po, marami pong mga bagay-bagay po dahil newbie po ako, dahil gusto ko po na ma-address ang concerns, ma-address po yung mga, immediately ma-address po yung concerns po ng mga kababayan po natin. Ako po mismo gumagawa minsan. So, yan po yung isa sa malaking challenge po para sa akin. Pero nasa Sige, siyempre kapag ka mayor ka, siyempre kailangan mo nang tumulong sa tao, kailangan marami ka na ipapakita sa kanila na ginagawa mo, nagre-report ka sa constituent mo, sa mga kababayan mo, di ba? sanay na at masaya naman po ako. Yun po yung importante. Which leads to my next question. You've mentioned about the projects. Ano-ano po yung mga tinututukan mo ngayon na proyekto? Ngayon kayo po ay nakaupo na po dito bilang alkalde. Ano yung mayor? Flex mo. Flex mo kung ano yun, ha? Pasok. Number one, nag-start po ako na, in-assure ko po na bago po ang pasukan po for the year 2022 hanggang 2023, ay meron po kaming na-prepare po na 12,000 po na school bags and supplies po. Madami rin naman palang ginagawa. Diba? Marami palang ginagawa. Sige, pasok. Para sa mga elementary students po namin nang makatulong po sa mga magulang po nila. And at the same time po, mapataas po namin ang enrollment rate. Pangalawa po is during the typhoon period, typhoon months, pinalakas po natin ang MDRRM po natin para makapag-responde po tayo ng mas immediate, mas okay naman pala. Okay naman pala si Mayor sa kanyang nasasakupan. Kaya lang nga, mga boss, maraming question. Diba? Kasi nabusisi. Pero alam nyo, kung bubusisiin nyo lahat yung mga in-check na marami pang ganyan. mas on time, mas mabilis po na responde. And during the typhoon months po, very proud po ako na nagkaisa po ang Bamban, nagkaisa po ang mga kababayan ko na nagre-report, maayos po yung naging communication po namin sa isa-isa through social media, na ito palang sitio na to medyo mataas ng tubig, na kailangan na po nila ng agad-agad na magre-rescue, barangayan. Every month po, nagbababa po kami ng barangayan sa lahat po ng barangays po namin dito sa bayan namin. Kasama po namin ang health. Maraming doctors po kasama na free po ang check-up, free na rin po ang gamot. Typical na ginagawa, 'di ba, ng mga politiko. Ganyan, 'di ba? Maraming ginagawang programa para makita naman ng mga kababayan nila nang nasasakupan nila na may ginagawa sila. 'Di ba? Ganun yun. Naloko na. And meron din po kaming team na galing po sa provincial government, galing po kay Governor Susan Yap. Tinutulungan niya po kami na nagpa-provide po siya sa amin ng dental bus, kung saan po free. Si Governor. Oy, Governor, ha? Bakit hindi ka masama doon sa hearing? Doon sa Senate hearing, dapat pumunta ka doon, magpatotoo ka. Di ba? Na rin po yung check-up ng mga constituent namin, and at the same time po, libre na rin po magbunot ng ngipin. Wala na po silang babayaran. Kailangan ng mga kababayan natin yan, mga ngipin-ngipin, para hindi na magbayad sa dentista. Medyo mahal din eh. Kasama rin po namin ang legal team po natin, kung saan po pag may mga concern po na regarding legals, ang mga constituent po namin, doon pwede na po nila itanong. Pero libre din pala yung mga abogado. Libre na kumonsulta. Sige, pasok. Treasury, sinasama rin po namin para pagka may kailangan po silang bayaran na 1 milyar, hindi na po sila pupunta dito. Actually, entire munisipyo ang binababa po namin sa barangay. Magaling din. Kasi, biruin nyo, yung munisipyo, yung bumababa. Yung munisipyo, yung lumalapit sa mga tao. Magaling din naman pala yung programa ni Mayor. Alam nyo yun ang kaibahan, mga kababayan. Bumoto kayo ng mga negosyante na successful. Kung gusto niyo mayor, ganyan. Pero pagka-presidente, wag. Ganon, mga negosyante, ganon. Kasi marunong yan magpalakad. Tignan nyo, bibigyan ko kayo ng example. Ang Valenzuela. Yung mga yan, mga gatsyal yan, mayor namin. Shout out, Mayor! Naman. Mayor gatsyal yan. Diba? Mga gatsyal yan. Magkakapatid yan. Magpalit-palit yan. Pagkatapos ni Senator Sherwin Gatchalian, si Rex. Ngayon si Wes. Nagpalit-palit din yung mga yan bilang congressman. Dito sa amin, District 1, District 2. 2 distrito lang yan, Valenzuela, ha? Kita nyo, di ba? Maayos yung pamamalakad. Kasi nga,
mga negosyante yan. Oo, sila may-ari ng ano eh. Oo. Plastic City ba yun? May... Naloko Oo. na. Yung mga plastic. Kita nyo ha? O, di ba? Maayos. O, tingnan nyo yung Valenzuela. O, napakaayos. O, pasok. Ang gusto po namin maparamdam sa mga kababayan namin na meron po silang maasahan, meron pong gobyerno na pwede po nila masandalan. Siyempre, alam naman wala. Lagi naman na alam ng mga tao yun na mayroong gobyerno. Lagi para dyan sa kanila ng mga kapuspalad dating mga kababayan na nasa laylayan. Ano? Parang sinasabi niyo po, Mayor, na yung local government unit ang pumupunta na ngayon sa bawat barangay. Yes po, every month po yun. Yun! Every month, ha? LGU na po ang pupunta sa barangay. Oh. At kasama rin po namin every month po pala, pati yung mga, mga ilan agencies po na galing sa national, like National ID, kasama rin po namin sila, gumagawa po ng ID, and DOH po. Kahit na hindi na po masyadong harmful po ang COVID po sa atin, ini-encourage pa rin po namin na magpasaksak po ng bakuna, maganda rin pala yung pamamalakad niya, kaya pala maraming taga-suporta si Mayor. Oh. Po. At kasama rin po namin monthly ang FIRE, kung saan po meron po silang demo sa mga kababayan po namin na in case of emergency po pag may fire at how to prevent po the fire incidents po. Kasama rin po namin ang kapulisan, kung saan po ina-assist po din ng mga pulis po ang mga kababayan po natin na alam nyo, kita nyo yung pagsasalita niya ng Tagalog, mga boss. Kasi nung una medyo naalangan ako eh. Pero ngayon tingin ko talagang lumaki to sa Pilipinas, mga boss. Tingin ko lumaki to sa Pilipinas. mga police clearances, kung may mga concerns po sila na regarding po sa PNP, pwede na rin po. Bali, kami na po ang lumalapit po sa tao, dinadala na po natin ang lahat po ng services po na kailangan ng tao. Binababa po natin sa barangay. Nang maramdaman po ng mga kababayan ko, mararamdaman po ng constituent po natin na mayroon pong gobyerno na pwede pong masandalan. Yun! Okay naman pala si Mayor. Ngayon, eto mga kababayan, eto opinion ko Opinion ko to Naloko na. Eto ngayon. Ngayon, para sa akin kasi, nanalo naman naupo na ng 2 taon at bigla-bigla nga nabusisi ito dahil nga doon sa pagkaka-raid diyan sa sa mga droga, sa mga love scam na ginagawa diyan sa Pogo, sa Bamban, 'di ba? Tingin ko naman mga boss, sa akin lang wag na 'yon, puntahan niyo na yung mga kaso doon. Kung ano bang koneksyon ni Mayor doon sa mga illegal na ginagawa diyan sa Bamban. Siguro doon na tayo pumokus. Kasi alam nyo, mga kababayan, naging mayor. Tandaan nyo hindi ko kinakampihan si Mayor. Naloko na. Si Mayor Hindi, gusto ko lang maging balance. Ganito yon. May mga Pilipino rin naman sa ibang bansa na naging mga public servant, 'di ba? Sa Amerika lalo, marami diyan. Mga Pinoy, mga Pinoy ang mga mayor ganon. Ewan ko pa yung iba. Pero alam ko meron ako nabalita noon na Pilipino na naging mayor diyan sa Amerika. Ngayon, mga kababayan, eto pa. Si Mayor Alice. Tingin ko naman may mga katotohanan yung sinasabi niya na lumaki siya. Kaya lang may mga butas na tinatawag sila na bakit gano'n? Parang hindi tugma dun sa mga sinasabi niya sa katotohanan. Tulad niyan dito sa interview, sinasabi niya may pamilya siya. Pero sa Senate hearing, sinasabi niya lumaki siya mag-isa. Di ba? Malayo. Di ba? Naloko na. Tapos, isa pa, marami siyang mga doon sa birth certificate niya. Maraming discrepancy sa mga ayon mismo sa bibig niya. Ano ba talaga? Meron bang itinatago si Mayor? Meron bang ayaw ilantad talaga na hindi niya maamin? Yan yung mga tanong Parang meron, para sa akin meron siyang pinoprotektahan
na ayaw niyang idamay o ayaw niyang mga madamay dito sa kinakaharap niya ngayong paggisa sa kanya sa Senado. Yan yun. Pero kung sasabihin niyo na si Mayor, ngayon lang yan dumating, nag-aral lang ng Tagalog yan dun sa ano, hindi ganito katatas, hindi ganyan ka-fluent mag-Tagalog yan kung talagang dun sa China siya galing, mga kababayan. Kasi ano, ibang klase yung pag-Tagalog niya. Marami na akong na-meet, na mga ano, na mga Chinese, matatagal na, matatanda na nga sila, na dito na halos lumaki sa Pilipinas pero hindi ganyan. Kasi nga ganito mga boss, sa bahay nila, sila-sila lang din nag-uusap. O kaya pagkakausap mo, nakikita niyo bulol-bulol 'yan. Ang daming ganyan. Pero si ano, si Mayora, 'di ba? Si Mayora, diretso mag-Tagalog, Medyo lumalabas lang yung dila. 'Di ba? Hmm. Ngayon siguro ang dapat na imbestigahan na lang diyan, ano ba Mayor, ano ba ang, koneksyon mo kasi ang dami nilang sinasabi yung tatay mo medyo ano, komplikado. Maraming kinakasabitan, ayokong kinakasangkutan. Maraming sabit, na konektado kay ganyan, konektado kay gano'n, naku! Hindi kaya 'yun yung kanyang pinoprotektahan ni ano, ni Mayor Guo, ni Mayor Go ano ba, Guo, Go, gano'n. Basta yun na yung boss mo. So ngayon mga kababayan, eto 'yun. Maaaring kasi sabi niya diyan may pamilya siya, maaaring may pinoprotektahan siya. Oo, maaari siguro yung tatay niya pinoprotektahan niya kasi tingin niya siguro na meron ding sabit, kaya hindi niya maamin. Pero kita niyo naman, makikita niyo sa pananalita, sa ginagawa. Mukhang ano, traditional nga na ano, politician, 'di ba? O yung mga ginagawa niya, yun yung tradisyon na ginagawa ng mga politiko. Siguro yun yung adviser niya. Galing sa adviser niya yung ginagawa niya, 'di ba? Pero para sa akin siguro, tama rin na malaman kung, sino-sino ba yung, pamilya mo, na Mayor pinoprotektahan mo ba? Naloko na. Ano mo? Kasi yung mga tao, mga Pilipino naman na iba, walang magawa, Mayor. Oo, para sa akin imbestigahan niyo na lang yung mga ano, droga, yung mga illegal na aktibidades na ginawa diyan sa Pogo na 'yan. Tingnan niyo, yung mga kababayan natin, pinaggagawa nila, Na hindi ka nag-aral. Hmm. Tuwing may nagtatanong po sa akin, Hmm. saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Ma'am Karen, Oo. sorry pero nahihiya po ako. Ito pa, tingnan niyo. Tapos, Oh. saan ka nag-aral? Hmm. Ma'am Karen, sorry pero nahihiya po ako. Hmm. Ako po, nag-aral po ako ng tutorial, homeschooling. 14 years old Kita niyo mga kababayan. Naloko na. Mga kababayan din natin kasi. Diyan magagaling sa mga ganyan. Diyos ko po talaga naman. Naloko na. Diba? O kayo mga kababayan, bago kayo mag-comment, bago kayo wag niyong kakalimutan, syempre, mag-like. At syempre, wag niyong kakalimutan mag-share at mag-subscribe. So anyway, marami pa yan mga kababayan, tingnan niyo to. Marami yan, grabe talaga to mga kababayan natin. Ito pa. na hindi ka nag-aral. Mm. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Ma'am Karen. Kita nyo. mga sa walang magawa sa social media, yan. Anyway, mga boss, para sa akin, hindi naman ako pabor sa mga ganyan. Mga ginagawa ng mga kababayan natin. Kasi parang hindi talaga magandang pakinggan. Hayaan na muna natin gumulong yung proseso sa Senado. Huwag muna tayong basta-basta huhusga. 'Di ba? Hayaan natin gumulong. Kasi medyo komplikado pa. Kahit yung mga senador natin mukhang nahihirapan, 'di ba? Hirap sila. Naloko na. So anyway, mga kababayan, muli, Mike Sampera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi
siya ang mantako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Severa.